Hello everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano nga ba makalibre sa CapCut Pro or paano gamitin natin ng libre ang CapCut Pro. Sa mga viewer natin na may ibang alam kung paano gamitin ang CapCut Pro ng libre, i-comment nyo na lang sa baba ang inyong nalalaman para makatulong din tayo sa iba. So wag na nating patagalin, start na tayo pagkatapos ng intro. Welcome to my channel, Edward Online TV. Una guys ay buksan natin ang ating CapCut tapos i-load natin ang ating video. Pagkatapos nating i-load, ngayon maglalagay tayo ng auto caption. So itap lang po natin yung text. Then after po natin matap yung text, itap naman po ulit natin ang auto caption. Pagkatapos mong matap yung auto caption, dito itap naman natin yung generate. So ganito lang po maglagay ng auto caption. Antayin lang po natin na aabot ng 100%. So pagkatapos nito guys ay subukan naman natin mag-apply ng pro na feature ni CapCut para maipakita ko sa inyo kung paano natin gamitin ang CapCut Pro ng libre. Ngayon ay meron na tayong caption sa ating video. Ang next step natin gagawin ay mag-apply tayo ng style. So dito kailangan natin piliin yung naka-pro sa style. Kapag may logo po na ganito, so ibig sabihin naka-pro po yan. So ngayon, pipili tayo ng naka-pro. Ito na lang po para hindi nalalayo. And then itap ko yan. And then pagkatapos, ito na po, nakapag-apply na po tayo ng pro sa ating video. Then ang next step natin gagawin ay i-export po natin ang ating video para ma-save. So pindutin lang po yung export sa taas para ma-save na po natin dito sa ating gallery. So, antayin lang natin guys ang result and then dito na po, hindi po natin na-save ang ating video or na-export gawa nga ng gumamit tayo ng naka-pro na feature ni CapCut. Ma-save lang po natin ang pro ng CapCut kapag mag-aabil tayo sa plan nila na monthly at saka yearly. So, para makagamit tayo ng libre sa pro ng CapCut, ganito ang ating gawin. Una, i-edit mo muna yung video mo. Tapos, i-apply mo lahat ng pro na gusto mo. And then, pagkatapos mong mag-edit, ganito ang ating gawin. Mag-screen record ka lang, tapos i-play mo ang yung video hanggang sa matapos. So, kailangan i-screen record natin lahat ang laman ng ating video. Tapos, kapag may screen record mo na lahat, ganito ang ating gagawin. Punta naman tayo ulit sa CapCut. Tapos, itap ang new project, i-load natin yung video na na-screen record natin. And then, pagkatapos, dito hanapin natin yung aspect ratio. So, ito po yon. Itap lang po natin ang aspect ratio. And then dito, kung pang YouTube ang gagawin mo na video, piliin mo yung 16:9. Pero kung pang TikTok o pang Reels, para sa akin ito na lang yung pang TikTok. So, tap lang po. Pagkatapos nito ay hanapin naman natin po yung crop. So, yung video na screen record natin ay i-crop lang natin. So, scroll lang po para mahanap natin ang crop. So, ito na po yon, no? So, tap lang po yung crop. Then, after mo matap ito, mamili ka na naman ng size ng video na gagawin mo. Itap lang po yung 9:16 para sa TikTok. And then dito, umpisahan mo nang mag-crop ng yung video. Pagkatapos mong mag-crop ang yung video, ang next step na ating gagawin ay ipins lang po natin ng dalawang daliri ang ating video. So ipit lang po natin sa screen tapos itago mo yung mga sobra na hindi na-crop. Tapos kapag okay na, i-play lang po natin yung ating video. Dahil puputulin po natin yung mga na-screen record na hindi kasama doon sa video. So sa akin, yung video ko ay dito nag-start. So yung sobra na record ay puputulin ko. Tap lang po yung video, then tap split, then tap po yung delete. Ganon din dito sa dulo ng video, yung sobra sa pag-screen record na hindi natin kailangan ay putulin din natin. So ngayon guys, okay na ang ating video. Subukan naman natin i-save ulit kung masave ba natin sa ganitong paraan kahit gumagamit pa din tayo ng Pro. Itap lang po natin ulit ang export dito sa taas. Ito na po guys, na-export na po natin
natin ang libre ang ating video. So ganitong paraan, nagamit po natin ang Pro feature ni CapCut ng libre at walang bayad. Tapos i-play ko lang yung result. Mas espesyal ang luha kaysa sa ngiti dahil ang ngiti ay maibibigay mo kahit kanino. Pero ang luha ay dapat lang ibigay sa mga taong mahalaga sa iyo, yung mga ayaw mong mawala sa buhay mo. So yun lang po guys, maraming salamat at kung may mga suggestion kayo or katanungan, huwag kalimutang i-comment dito sa baba. At kung bago ka lang sa channel ko or napasyal ka lang dito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Thank you for watching and God bless! Thanks for watching Edward Online TV. Don't forget to like, share, and subscribe.